So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, sa oras na ito, ang schedule ay week 1, Friday. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Peter 3:15-16. And count the long suffering of our Lord to be salvation, even as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, wrote to you, as also in all his letters, speaking in them concerning these things, in which some things are hard to understand, which the unlearned and unstable twist, as also the rest of the scriptures, to their own destruction. Itong binabasa natin ay sulat ni Pedro. So, 2 Peter ito. Pero mapapansin ninyo, dito sa sulat ni Pedro, binanggit niya si Paul. So, ni-recommend niya si Paul. Kaya ang mga apostol sa mga nakaraang panahon ay nagkakaisa sa kanilang mga sulat. At sabi niya rito, our beloved brother Paul. Sabi niya ganun, di ba? According to the wisdom given to him, wrote to you, as also in all his letters, speaking in them concerning these things. Nung binanggit niya si Apostol Pablo, pinalakas niya yung kanya sulat na sinasabi niya, pareho din, binabanggit din niya ito, itong bagay na ito. So itong bagay na ito, binanggit din ni Paul, binanggit din ni Pedro. Kaya merong isang ministeryo lang ang mga apostol nung panahon na yon. Amen. So magbabasa na ako. The heart of 1 Peter is the operation of the triune God to carry out His threefold salvation, which includes regeneration, redemption, and application. We have become God's children through regeneration, and now we need to feed on His Word in order to grow unto full salvation. Then we will be transformed in order to be built together to provide God's dwelling place and to be His expression. For this purpose, the God of all grace will perfect, establish, strengthen, and ground us. Amen. So dito sa part na ito, binibigyan diin ni Pedro, yung tinatawag nating puso ng mga liham ni Pedro, yung heart of 1 Peter. No? Kahapon binanggit natin yung heart, yun yung pinakamahalagang bahagi. No? Yun yung pinaka-focus ng sulat niya. Na gusto ni Pedro, ito ang ipakita sa atin. At dito naman makikita natin na muli inuulit sa atin na ang Tres Unum Diyos, ang pagsasagawa ng Tres Unum Diyos, ang pinakasentro ng sulat ni ni Pedro. No? Ibig sabihin, pinakikita niya na ang gumagawa dito para sa ating buong kaligtasan ay ang Tres Unum Diyos. No? At pinapakita rin sa atin ang tatlong bahagi ng kaligtasan na sinagawa ng Tres Unum Diyos, katulad ng pagsisilang na muli, katubusan, at application ng ating buong kaligtasan. No? At pagkatapos, pinakikita sa atin na ang paraan para lumago tayo ay sa pamamagitan ng pagkain sa salita. So mula dito tayo ay natatransforma upang maging isang pinananahanang lugar ng Diyos. At itong pinananahanang lugar ng Diyos, no, ay ang kahayagan mismo ng Diyos. Kaya ito yung pinaka-structure, pinaka-focus, pinaka-sentro, no, pinaka-puso ng sulat na kailangan wag nating pabayaan na malihis tayo mula dito. Amen. O ito, pakinggan nyo.
My concern is that the saints may be distracted from this basic structure by the various matters covered in 1st and 2nd Peter and Jude. I am not saying that we should not pay attention to these matters. This basic structure is the triune God operating to accomplish a threefold salvation so that we may be regenerated, that we may feed on His words, and that we may grow, be transformed, and be built up in order that He may have a dwelling place and that He may be expressed in Him. Oh, we may express Him. Amen. So yun nga eh. Kasi itong aklat ng Peter, marami rin mga subpoint. Halimbawa, sa umpisa pa lang, binabanggit sa atin yung bahagi ng God's economy. At dun sa God's economy, merong mga paghahatol doon. Merong mga disiplina. So yun ay naisulat din sa aklat ni Pedro. Pero hindi yun ang sentro. Hindi naman ibig sabihin, hindi mahalaga yun. Pero hindi yun ang sentro. So importante na ma-focus natin yung pinakasentro. So yung sentro nito ay isang klase ng struktura siya na kailangan makita natin at mabigyan natin ng higit na atensyon, no? At maiukol, makapasok ang ating karanasan dito. So ano ba ito? Ito yung triune God. Yun yung sinasabi sa atin. At sa loob ng triune God, merong threefold na paggawa para sa ating full salvation. So yung Ama, siya yung foreknowledge ng mga bagay na ito. Siya yung nagplano. Kaya sinasabi sa atin, threefold ito. At siya din yung gumawa upang tayo ay maisilang na muli. So yun ay bahagi ng Ama. Yun namang anak, nagsagawa siya ng katubusan na in-apply naman ng Espiritu sa atin. Kaya ang application nito ay isinagawa ng Espiritu kung saan tayo ay naidala maging mga anak ng Diyos. At mula dito, pinakita naman sa atin, paano ba tayo lalago? Paano tayo matatransforma? Paano tayo maitatayo? Paano? Sa pamamagitan ng salita. Kailangan kumain ka ng salita. Mag-enjoy ka ng salita. Makibahagi ka sa salita. At mula dyan, tayo ay sama-samang maitatayo. Bilang pinananahan ng lugar ng Diyos para sa kanyang kahayagan. Kaya dito, nakapaloob, yung ating mayamang pagtatamasa at karanasan sa 3-1 Diyos. Kasi pag hindi mo ito nakita, magiging kalat ang attention mo, hindi magiging solid. So yun yung sinasabi dito. Kaya kumain tayo, mag-enjoy tayo, i-exercise natin ang espiritu natin upang patuloy nating maranasan ang paggawa ng 3-1 Diyos. Amen. So these basic thoughts can also be seen in the epistles of Paul. For this reason, Peter says, even as our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, wrote to you, as also in all his letters, speaking in them concerning these things. Sa mapapansin ninyo, binanggit niya dito si Apostol Pablo. Mabigat na to pag sinabi mo Apostol Pablo. Ito yung pinaka apostol na nagbigay sa atin ng kumpletong ministeryo. Di ba? Sinasabi niya na ang kanyang ministeryo ay upang kumpletohin ang salita ng Diyos. At si Pedro mismo, sinasabi niya, yung mga bagay na binabanggit niya. Mismong si Apostol Pablo, binanggit din niya yan. Nagministeryo din siya ng mga bagay niya. Kaya sabi niya rito, even as our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, wrote to you as also in all his letters,
speaking in them concerning these things, tungkol sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, mga bagay na binabanggit ni Pedro. At si Apostol Pablo, ganyang mga bagay din ang kanyang mini-ministeryo. Kaya ang ministeryo ni Pedro ay napalakas nung sinabi niya yan. Pinatunayan niya na ang kanyang mga sinasabi, hindi lang galing sa kanya, kundi ito ay ayon din sa karunungan na pinakita ng Diyos kay Apostol Pablo. At sinabi din niya yung mga bagay na yan. Amen. Amen. Tapos sabi niya, Paul also reveals that we may feed on the Lord and grow in order to be built up into a spiritual house so that God may have a corporate expression. Therefore, these two apostles ministered the same thing, but with somewhat different terminology. Amen. So, yun yung parte, lalo na sinasabi ni Apostol Pedro, na tayo, kailangan natin ng word para lumago at maging bahay ng Diyos na naitayo. So yan ay sinasabi rin ni Paul yan. Pareho lang. Kaya lang, yung mga apostol, meron silang kanya-kanyang way. So hindi sila nagkakapare-pareho sa mga terminology. Pero sa bagay ng ministeryo, iisa lang ang kanilang sinasabi. Para bang yung mga speaker sa panahon na ito, mapapansin ninyo, yung maski sa loob ng recovery, yung isang brother, meron siyang style ng pagsasalita. At pag tinignan mo, alam na alam mo sino tong brother na ito. At meron namang ibang brother, parang pag tinignan mo, iba yung mga terminology na ginagamit niya. Okay. Pero sa pangkalahatan, pare-pareho yung sinasabi nila. Iisa lang yung goal, iisa lang yung paraan, at iisa lang ang focus nila. Bawat isa ay nakafocus sa tres-unong Diyos. Iba-iba lang ang kanilang terminology. So, ganyan din yung mga apostol. Nang ibig sabihin, ang ministeryo ay iisa, iba-iba lang ang kanilang pamamaraan, at iba-iba ang kanilang terminology. Amen. Both Peter and Paul had the same focus. Okay, so yung focus pare-pareho. I hope that none of us will be distracted from the central focus and the basic structure of the apostles' ministry revealed in the New Testament. Amen. So, wala sa ating ma-distract. Walang ma-distract. Ang ministeryo, mga kapatid, ay ang pagmiministeryo ng tres-unong Diyos tungo sa tao na naisakatawan sa loob ng salita. At itong salita ay naipaloob kay Kristo bilang Espiritu ngayon. At ang ating pagmiministeryo ay upang lahat makatanggap ng paglago sa buhay, transformation, at maging sama-sama na maging isang pinananahan ng lugar ng Diyos. At walang iba siyempre kundi ang Eklesiya. At sa pamamagitan niyan, magkaroon ng kahayagan ang Diyos natin. So yan yung pinakasentrong ministeryo na huwag tayong malilihis. Paul in his writings also spoke concerning these things, except for the new heavens and new earth. Hence, Peter referred to Paul's writings to strengthen his own writings, especially concerning God's government and disciplinary judgment upon the believers. So, yung aspekto ng God's government, at pagtatalakay sa disciplinary judgment sa mga believer, pareho rin yan. Maging si Pablo, si Paul, nag-speak din ng mga ganyang bagay. Mas matindi pa nga eh. Si Pablo, nag-speak ng mga matitinding salita tungkol sa kapamahalaan ng Diyos. Yung mga disiplina, nag-speak si Paul dyan.
So, pag binasa mo yung mga writing ni Paul, binabanggit niya yung mga pagdidisiplina, yung baka tayo ay hindi makapasok sa darating na kaharian. Binabanggit din ni Paul yan. Kaya pareho ang kanilang pagmiministeryo. What beauty and excellency are in this commendation. So ano nga ganda at excellency nung pagbanggit nila at para i-introduce din yung ministeryo ng kapwa nila apostol. So kung minsan ganyan din sa loob ng recovery, di ba? Yung mga kapatid habang nagsasalita, binabanggit din nila yung isang kapatid, yung kanyang pagsasalita, yung kanyang binanggit, yung kanyang sinasabi. At ito ay pinalalakas niya yung ministeryo ng kapatid. No? At habang sinasabi niya ito, pinapatunayan din niya sa mga kapatid, no, na pareho rin ang sinasabi ko ngayon. Kung ano sinasabi ng brother na yun, yun din ang sinasabi ko. Lalo na, syempre, sa gitna natin, merong mga nangungunang kapatid. Katulad nila Watchman Nee, sila Witness Lee, ang mga blending brothers. No? Minsan ginagamit natin ang kanilang mga pagsasalita bilang reference ng ating mga sinasabi. Tama yan. Ito ay isang pagpapalakas at pagpapatibay na ang ating ministeryo ay hindi lang bagay na tayo mismo ang nagsabi. Kundi ito ay nakita rin ng mga kapatid, tinuro sa atin, at ito inuulit natin ngayon. Kaya kung minsan wag tayo mag-isip na, yung sana makakita ako ng mga ibang bagay naman, mga bagong bagay. So wag ka na mag-isip ng ganun. No, para sa akin, pinakamaganda pa din na ating mini-ministeryo, kung ano ang ministeryo na ng ating mga kapatid, inuulit natin. Maganda ito. No, kaya nga itong ginagawa ko, tinatawag ko ito na preview ng morning revival. Na ang ibig sabihin, kung ano yung nakalagay sa morning revival, hindi ko ano yung nakalagay dito. Yun ang ginagamit kong topic. No, wala akong binabanggit na halos walang bago. Yun din eh. No, ang ginagawa ko lang, inuulit ko, binibigyan ko ng mas diin para mas maintindihan. So yan ang ginagawa ko. No, at yan din ang ginagawa ng iba. At karamihan sa atin, ganyan din. Maski yung mga blending brother, yung mga naisalita na nila Brother Lee, Brother Nee, na isulat sa aklat, no, yan din ang mini-ministeryo nila ngayon. Kaya lang habang inuulit, di ba, yung mga pagpapakristal, lalong tumitimo sa atin. Kasi pag walang pag-uulit ng mga bagay na ito, hindi naman titimo sa atin ito eh. No, para mga pagkain, habang kinakain mo ng paulit-ulit, lalo sumasarap. Amen. Amen. Okay, so, what beauty and excellency in this commendation, although the Corinthians attempted to divide Peter and Paul according to their own divisive preference, Peter commended Paul, saying that both of them taught the same things. These things and that Paul's writings should not be twisted, but should be regarded like the rest of the scriptures and should receive the same respect as the Old Testament. Amen. Okay, sa 1 Corinthians, makikita nito, itong mga taga-Korinto, hinahati nila si Pablo tsaka si Peter. Hindi ba? Nabasa ninyo? Sabi ng iba, kami ay kay Pedro. Sabi naman ng iba, kami ay kay Pablo. So para bang si Pedro at si Pablo ay magkasalungat o may paghahati. Kaya ganyan yung attitude ng mga taga-Korinto, pinaghahati nila. Pero si Pedro, sinasabi niya, kung ano yung sinabi niya, yun din ang sinabi ni Pablo. Ibig sabihin, dinuduktong niya
ang kanyang sarili kay Pablo at dinuduktong niya si Pablo sa kanyang sarili dahil meron lang silang isang pagsasalita. Kung meron mang paghihiwalay, no, ito ay ginagawa ng mga believer na hindi nakakaintindi at mga divisive. Minsan ganyan. So, minsan may mga divisive sa eklesiya na pwedeng sabihin, mas magaling itong brother na ito. Diyan kami susunod. Sabi naman ng iba, hindi, wala yan. Etong brother na to, ang gusto namin. So, dapat walang ganyan. No? So, sa loob ng eklesiya, pare-pareho, no, ang ating focus. No? Pakinggan mo man itong isa, pakinggan mo man itong kabila, yun din. No? Kaya, ang importante, tamasahin natin ang Panginoon. Huwag tayong tumatangi. Naalala ko yung tumatangi ay wala sa Diyos, no, sa aspekto ng paghahatol, hindi siya tumatangi. At nawa tayo, maging sa positibong bagay, huwag din tayo magtangi. Kaya kung minsan may mga conference, iba-iba yung speaker, okay lang yan. No, lahat ng mga sinasabi ng mga brothers natin, no, ay para sa ating ikalalago. Amen. This indicates that Peter was bold in admitting the early apostles such as John, Paul, amen, okay, such as John, Paul, and himself, although their style, okay, terminology, utterance, certain aspects of their views, and the way they presented their teachings differed, participated in the same unique ministry, the ministry of the New Testament. So meron lang isang ministry, ito ang ministry ng New Testament. No, kaya sinasabi rito, bagamat iba-iba yung kanilang style. So siyempre, hindi naman tayo nagkokopyahan ng style. Yung style ng isa, style niya yan. Yung style ng isa, style niya yun. Iba-iba yung mga style. So ganon. Ano pa? Terminology, iba-iba. Yung iba mahilig gumamit ng mga ganitong example. O, yun ang kanyang terminology. Kasi ang spiritual na bagay, ipinapaliwanag din sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga bagay-bagay. So, iba. Utterance. No, utterance. Ibig sabihin, iba-iba ang kanilang utterance. Minsan related yan sa pagkatao ng speaker. O related siya sa propesyon ng isang tao. Kung ang speaker ay doktor, pwede siyang gumamit ng mga utterance na hindi natin kaya kasi siya lang yung nakakaalam yan. At certain aspect of their views, iba't ibang pananaw. Kasi minsan yung parehong bagay, nagkakaroon siya ng iba't ibang anggulo at pananaw. Katulad ng tao, pag tinignan mo sa harapan, iba ang kanyang view. Sa side, iba rin. Sa likod, iba rin. Sa malayo, iba rin. Pero parehong tao yan. Yung ministeryo, ganyan din siya. Nagkakaroon siya ng iba't ibang pananaw, depende sa speaker. Ganun. Kaya nagkakaroon din siya ng iba't ibang klaseng utterance. Kaya huwag tayo magtaka sa ganun. Ang mahalaga, meron lang isang ministeryo, ang ministeryo ng pananampalataya. So, yun ang sinasabi sa atin. Amen. Such a ministry ministers to people as its focus. The all-inclusive Christ as the embodiment of the triune God, who after passing through the process of incarnation, human living, crucifixion, resurrection and ascension, dispenses himself through the redemption of Christ and by the operation of the Holy Spirit into his redeemed people as their unique portion of life and as their life supply and everything for the building up of the church as the body of Christ, which will consummate in the full expression, the fullness of the triune God, according to the eternal purpose of the Father. Amen. Amen. So yung pinaka-essence
Na kung ano ang mini-ministeryo sa atin ay ang tres unong Diyos mismo na dumaan sa iba't ibang proseso. Ang kanyang mga proseso ay nagdala sa kanya upang sa kabuuan siya ay maging espiritong nagbibigay buhay. Kaya sinasabi sa atin, si Kristo ngayon ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya ang bagong tipang ministeryo, siyempre ay ang pagmiministeryo ng Kristo sa mga kapatid. Kung hindi si Kristo, hindi naman maitatayo ang eklesiya. Kailangan ang mini-ministeryo ay si Kristo mismo. Si Kristo na naproseso. Yan ang tinatanggap natin. At yan din ang idinadaloy sa atin. Kaya ramdam mo, pagkatapos mo makinig ng mga ministeryo, nadadamo mo, lalo kang napalapit sa Panginoon. At mula sa pagmiministeryo, nahipo mo si Kristo. Mula sa pagmiministeryo, naakit ka sa Panginoon. At mula sa pagmiministeryo, naramdaman mo, lalo mong minamahal ang Panginoon. Dapat yan yung epekto ng ministeryo, ng tamang ministeryo. Sapagat ang pagmiministeryo ay ang pagmiministeryo ni Kristo. Katulad din ng sinasabi natin, ang prophesying, is to prophesy Christ, to speak Christ, to speak forth Christ. Amen. At lahat ng ito, nagre-resulta sa pagtatayo ng eklesiya na siyang tahanan ng Panginoon at siyang kahayagan ni Kristo sa panahon na ito. Amen. Kaya huwag tayo malihis mula dyan. Huwag tayo malihis ng mga mga kaalaman, karunungan. Maganda rin matutuhan natin, pero huwag tayo malilihis. Paulit-ulit na sinasabi natin, ang focus ng buong ministeryo ay si Kristo lang. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang focus, ikaw ang sentro. Panginoon, ikaw mismo ang laman ng ministeryo at sa pamamagitan mo, Panginoon. Kami ay napapalakas, lumalago, natatransforma at naitatayo ng sama-sama. Ikaw ang buhay, ikaw din ang tustos ng buhay. Kaya Panginoon, ayaw namin malihis mula sa iyo. Salamat sa mga salita mo. Amen. Amen.